Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman po ang ating pag-aaralan ay ang mga matinding naging laban nitong IM Faustino Oro. 11 years old lang po ito, magto-12 lang this year ng Argentina. Nako, pride ng Argentina ito eh. Matapos pong yumanig sa Legends and Prodigies 2025. Face-to-face tournament po ito, long game at nakaharap niya ang ilang mga grandmasters dito sa round robin na ito. Kabilang po dito si IM Miao Miao, si Liu Miaoyi. Dumayo din po dito na imbitahan sa round robin na ito. Mamaya po papasadahan natin ang laro nila Fausti and Miao Miao. Sa ngayon po unahin natin ang kanyang mga laban against Grandmasters. Ayan, dahil marami pong nag-request ito mga kamatyas. Simulan natin sa kanyang laro na si Grandmaster Pepe Cuenca ng Espanya. Tinirahan siya ng D4, nag-D5 si Fausti, C4, at tinirahan niya ng E6, Knight C3 at nag-C6. Pagka ganito po ang depensa, maraming pwedeng kauwian ito. Pag nag-Knight F6, semi-slab defense ang tawag dito. Pag kumapture sa C4, yung tinatawag natin na note boom gambit ng Queen's Gambit declined. Note boom gambit na yan. At po pwede rin pong mag-F5, yung isa sa tinitiran ni Magnus na kung tawagin ay Dutch Stonewall. Kaya itong C6, malaman yan. At dito po nakatunog si GM Cuenca na baka mamaya mag-F5. Siguro sa lahat ng papasukin ni Fausti, ang ayaw niya yung F5. Kasi po pag naka-Knight F6 pumupunta yung Knight sa E4, napakalakas nun. Kaya ini-4 kagad ni GM, kinapture ni Fausti, capture, and nag-Knight D7 muna. Preparasyon yan para mag-Knight F6. Knight F3, Knight GF6, kinapture na, capture, and nag-Bishop E2 para magkakasling na at dito chinek kagad, inistorbo kagad. Bishop D2, sinundan pa ng puwersa ng Reyna at inaabangan dito ni Fausti na puti ang kakapture sa bishop niya pero kinaslingan lang. Kinapture na po, good move. At pag-capture ng queen, yan po ang lumalabas na new move, novelty sa bakbakang ito dahil ang tira pala dito na old line ay Knight takes D2. Knight ang pinang-capture. Okay, nag-Queen takes D2, Queen takes D2, Knight takes D2, at nag-King E7. Ayan, nagustuhan ko yung King E7 ni Fausti kasi hindi na kailangang mag-castling pa dahil wala namang kinakatakutan ng Reyna. Nakakatakot po kasi mag-stay ang King sa gitna kung nandyan pa ang Reyna. Alam nyo naman kung gaano kalakas mga likot at umatake ang Reyna. Eh wala na, na-exchange na. So yung King, at least mas malapit po sa sentro para mas malapit ma-activate. Knight F3, Rook D8. Ayan, pressure lang. Nag-Rook D1, Knight D7. Anong gagawin ng Knight D7? Nag-Rook C1 at nag-B6 para i-develop naman ng Bishop. Nag-C5 na. At nag-Bishop B7 lang para pagka kumapture sa B6 ay suportado ang pawn sa C6. Yun nga lang po, kapansin-pansin na yung bishop ni Fausti ay hindi kaaya-aya dahil barado. At nag-Rook C3, ayan, naghahanap si GM kung papaano niyang iipitin paunti-unti ang posisyon. At nag-Knight F6. Naispatan dito ni Fausti na magandang ipwesto yung knight niya sa D5 para mas malakas. At nag-Rook A3, ayun na po, no? Kumbaga pressure lang, pamigil lang sa development ng tore na nakapako kakadepensa dito sa pawn A7. At nag-Knight D5 na. Ayan, para meron ding idea, kalikot, Knight F4 mamaya. At nag-Knight E5. Okay, itong Knight E5. Ang natatanaw ko dito po, pwede kasing mag-maneuver going to C4 tapos D6 mga kamatyas. At nag-B5, ayun. Di na nakatiis si Fausti. Ayaw niyang paratingin ang knight ni GM sa D6 kaya nag-B5 para walang ikot-ikot na ganon. At dito nag-Bishop F1, pinaalis na ang knight. Nag-Rook G3, atake sa G7, and nag-G6, umatras ang knight, at nag-King F7. Ayan. Ito pong King F7, prophylactic move, maagang pag-iwas sa E-file kasi nga po, may natatanaw nga rin na kung Rook E1 na po pwedeng makapressure sa E6 kaya para mas maingat ay King F7. At the same time, ang nakikita ko po dito, yung knight ilalagay dito. Ayun no, itetret yung pawn sa D4 tapos yung knight may pihit pa going to F5 para ma-atake yung pawn, yung tore, and then yung pawn sa D4. So, itong King F7, nalalakasan po ko dyan sa simpleng tira na yan. At nag-Rook G4, maaga namang pagdepensa sa pawn D4, nag-Rook D7. Ayan, talagang matyaga na rin talaga si Fausti, no?
11 years old lang mga kamatsas. Nung time na yan pa lang yung edad na nagsimula ako at naglalaro pa ako ng text, tsinelas, text, tansan, balat ng candy, di ba? May mga presyo yon. Yan pa lang yung edad na yun pero grabe. Tingnan nyo naman kung gaano ka nagmamature na yung mga tirada ni Fausti, oh. Patong para aligning doon sa weak D4 at nag-rook H4, ayan, pangalikot, H5 lang, nag-rook E4, pinilahan ng E6, Knight C7, depensa. At dito po ay parang ano ang gagawing pangsalba dito ni GM para sa pabagsak na pawn D4, nag-Knight F4. Ayan, only move para talagang may counter, no? May Knight takes E6 na paparating at dito napilitan si Fausti na mag-rook E7 muna, hinay-hinay muna. Control the nerve muna. Kasi po dito kapag ka nainip, halimbawa mag-rook takes D4 ay magda-knight takes E6. Oo. Kasi pag kinapture nga naman ito may capture sa D8, naka-check pa, hindi pwede. So pag nag-knight takes, simple rook takes, so parang wala lang. May rook E7 pang paparating, so baka puti pa ang makapressure. Mabaliktad pang bigla. So kaya dito ay naghinay-hinay lang muna, nag-rook E7, suporta lang muna sa E6 at nag-knight D3. Saan pupunta ang knight na yan? Saan pupunta yan? Pupunta pa dyan? Or mag-F4 ba? Kasi matitirahan na ng G5 mamaya, matatimingan kaya umiwas na. So nag-G5 para ma-secure ni Fausti na hindi na makabalik pa ang knight na yan sa F4 at in H4 naman dito ni GM. Para sa akin po, nalalakasan ako sa tirang H4 na yan kasi butas yan eh. Pagka kinapture, mawiwik to. Tapos pag nag-G4 naman, may knight F4, mawiwik yung H5. So parang nagke-create dito ng butas si GM at kung hindi naman gagalaw yan, capturein, butas naman yung square E5. Kaya masasabi ko pong napakalakas nung H4 dito ni GM. In F5 dito ni Fausti, ayun, na bagay na hindi na nagustuhan ng computer. Ayan. Kasi po pag tira ng H4, totoo lang annoying na eh. Kaya parang syempre parang hindi na maitimpla ni Fausti, ano gagawin niya? Palaging magke-create ng butas yung H4 ni GM. Ayun, so kaya napatira ng F5 pero ang accurate pala dito ay G4 na lamang. Ayan. At kapag bumalik yung knight sa F4 and then saka pa lang mag-F5. Ayun, oo nga no. Ay, the best. O kasi pag umalis ang tore, laglag yung pawn D4. Kumbaga pabayaan na lang na pabagsakin, ibigay yung pawn H5 pero importante makuha yung D4. Kasi pag bumagsak po yung D4, iba yung value ng center pawn eh. Kumpara sa gilid na pawn kaysa sa wing pawn, iba yung value nitong pawn. Kaya balik tayo. Yun ang tama. Pero dito nag F5, yun nga lang, kitang-kita butas yung square E5. Pero itong F5 immediate ano, pag umalis ang tore may capture dun eh. Pero nag rook E3, kinapture ang pawn H4 at knight E5 checking F6 and nag rook D1, depensa muna sa pawn D4. At bagamat nakakuha ng isang pawn dito si Fausti pero double pawn, pangit pa rin po yan, weak pa rin yan. At nag-knight A6, idea is to capture the pawn C5. Ayun, hindi makakabawi dahil nakapin nga. Nag-bishop E2 para may depensa ang tore. So yung knight takes C5 na paparating, hindi applicable. At yung bishop E2, bukod sa dinidepensa ng tore, may threat pa sa pawn H5. At dito po nag-rook G7. Ayan, hanap-hanap muna si Fausti ng lalo na yung tore niya, passive dyan sa E7, walang ginagawa. So nilagyan niya ng trabaho para makapagbigay ng pressure sa G-file. At dito nag-bishop F3. Bishop F3, bakit? Tiniret yung pawn sa C6. Para sa akin po, kung ako titingin, napopormahan ako dyan. Nakaka-pressure yan, may threat eh. Pero sa computer, ayaw niya yan. Ang dapat daw po is King H2, yun lang. Yun lang. Ito na po yung sinasabi kong boundary ng computer sa tao. Biro nyo, King H2 tiro. Ano yung papagapangin ba dito? Grabe. O iwas lang talaga sa G-file kasi may potential battery na gaganoon. Yan. Pero balik tayo sa Bishop F3. So threat yung pawn at nag-knight B4. Depensa, may threat din doon. Nag-Bishop E2. Another bad move by GM. Ayun, bakit bumalik? Ano ang purpose ng balik? Okay, dapat daw po ang tira dito is Rook D2. Ayun, Rook D2 lamang para walang Knight C2, mga ganun. Kasi parang may nakikita rin ako mga kulit-kulit na ganun eh, no? Ayan. So Rook D2 lang pala.
Kapag naman kinapture yung pawn sa A2, lagi namang may bawi. Mawawala ng depensa din yung pawn C6, magkukulang. O, balik tayo mga kamatcha sa ginawang bishop E2 ulit. Ayun, no? Knight C2. Okay, threat. Rook D3. H3. Ayun, nagkaroon ng timing ng likot-likot doon na gulo-gulo. So, ayan, G3 kung ako rin, G3 rin yung gagawin ko rito para solid eh. Tapos lalapit lang yung king sa H2 para kuhanin yon. Pero bakit binad mo ban? Bishop takes lang. Naku po, malayo sa puto ka ng human eye ito. Naku, sino ba namang tatanggap na papakapture yun po? Nakakatakot yan. Hindi mo pa i-analyze, nakakatakot na, pero yan po ang gusto ng computer. Kumbaga, mas less danger sa puti. Sabay ganon, ipapakain ito? O sabay ganon? Aray ko, wala, ang hirap niyan. Mahirap tanggapin sa mata yan, nakakakabayan, nakaka-pressure. O kaya kung ako talaga, yan din ang tira ko, G3 din para feeling at least nasarado yung G-file. Tapos yung king lalapit doon para makuha yung pawn. Pero ayaw ng computer eh. Yan. Ang ginawa, nag-H4. O sinundan pa ng pressure dyan. Nag-king H2 na. Nag-HG3. FG3. Ayun, dito mga kamatsas, mayroong pambihirang binitawang tira ang batang ito. Brilliant na talagang tumbok sa computer din ang tira. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, rook takes D4. May ganyan na pala. Grabe. Grabe tong batang ito. Talagang grandmaster level na siya, no? Takes. Hindi pala kinapture, no? Kasi pag kinapture po yan, very simple with king takes E5, ay nako. Tapos itong yan ang papagapangin. Tapos yung pawn pa sa C5, tatargetin pa yan. Although marami pang proseso, pero garantisadong decisive advantage na po ito sa black. O kaya ginawa dito ni GM, nag-knight G4 check muna. Kasi total makakain lang din naman ang knight, medyo nang gulo muna siya ng konti. Kinapture yung knight and then capture para nakahang yung pawn doon sa G4 na tipong makakapture. So yan ang discard ni GM na medyo kahit papaano marilib-relib siya, no? Yun nga lang po, hindi sa depensa ng bata na tumbukan ang tamang tira. E5 yan ang perfect move. Okay, kasi kung magkiking F5 po, baliwala, chicken lang eh. So kaya nag-decide na lang to play E5 at kinapture na, nag-rook D7, another precise move by Young Prodigy. So kasi pag kinapture po, baka matabla pa eh. So dito, rook D7, inagaw, papasok sa D-file. Inagaw yung D-file, oh. Papasok doon sa D2. Napakalakas. Napakalakas. Rook E4, rook D2. So threat yung pawn. Kinapture na, capture. Ayan, time na para mang-smash. Pero pag A4, B takes A4, so di pa rin makakapture pala. Kasi may bitin doon. Mahirap din pala, no? Bishop G4. Bishop to A6. Ay, grabe. Another strong move. May sundot doon, King H4, tapos may Rook H2. Ang sasakit ng tira ng batang ito. Napilitang magpasingaw. Bishop D7, threat ang pawn para may pasingaw sa G4 at nag-Bishop B5. Ayun, to protect the C6, to protect the A4, Araigo. Mag-A3, A2 na. Grabe. Ang lakas ng black. Nag-rook E3 para pamigil muna sa pag-progress ng pass pawn. Nag-rook B3. Ayan na, ginamitan na ng tinatawag na strong endgame technique. Ayan, di po kasi pwedeng capturein. Capture, nako. Walang paraan ang white para maisalba na mapigilan pa yung papromote. Kaya obligadong umiwas at nag-A3. Ayan na. Nag-rook A1 para pamigil na naman sa pag-progress kasi pag nakarating yung pawn sa A2, mas lalong mapanganib na yan sa puti. Nag-rook D3. Threat muna. Bishop G4 at nag-Bishop C4. Ayan, unti-unting mararating. Mag-E8 na. Parang ang sarap i-Bishop E2 pero meron naman po ako natatanong na check tapos sabay iwas ng tore. Ayan, kaya mananatili yung pawn dyan. So nag-King G4 muna para pag Bishop E2 walang check. Pero in-A2 na. O kasi pag nag-Bishop E2 pala may check nga pala. Laging may ganun may tempo. Bishop D1 at nag-Rook dito po ay nag-resign na si GM. What ano bang tawag dito? Magnificent game by Fausti. Galing, ano?
Biruin nyo, para talunin ng Grandmaster mga kamatyas. Ako po, na-experience ko na rin tumalo ng Grandmaster sa long game. Talagang grabe, hindi pwedeng hindi ka bibitaw ng pambihirang tira. Eh dito, bumitaw ng pambihirang tira si Fauci, nag-rook takes D4. Oh. Naalala ko nung naka-score ako sa Grandmaster noon, meron din akong ginawang brilliant move. Tumbok din sa computer. Pero bago magawa yon mga kamatyas, masasabing halos dugot pawis ang pag-a-analyze mo, alisto, iba yung lalim, linaw ng pag-iisip. Lahat ia-apply mo. Training. Grabe, ganyan ka challenging ang chess talaga. Puno ng disiplina ang chess. Ayan, kaya bilib ako sa batang ito. Grabe ang tinibag niya. Sunod natin ang kanyang next Grandmaster opponent. White naman dito si Fausti kay Alan Pichot. Ayan, kilala yan, di ba? Saan ba nakilala to? Matunog tong si Pichot kasi ano rin to, malakas din sa online din to. Sa Title Tuesday, naglalaro din ito at sa iba pang mga tournaments. Nag-E4 si Fausti at nag-E5. Knight F3, Knight C6, Knight C3, 4 knights ang pinasok. Bishop B5, yan talaga tira dyan, hindi Bishop C4. Kasi pag nag-Bishop C4 po, may sacrifice Knight takes E4. Ayan, so Bishop B5, grabe itong batang to, linyadong-linyado. Castling at kinapture na yung knight. Capture, nag-D3. Okay, para kakapturein na mamaya yung next in line na, yung Knight takes E5. Knight D7, dinipensahan na ni GM at nag-Knight E2 para ililipat po yung knight sa kabila. Nag-Rook E8, nag-A4. Yan ang medyo kakaiba sa akin. A4? Actually, pagtira po ng A4, novelty. Grabe Sa computer ba? A4? Ay, oo, grabe. Malupit tong batang to. Ang tira po ng computer dito is A4. Number 1 move sa computer. Novelty pa. Ibig sabihin, good novelty yung A4. Wala, preparado yung bata sa the computer. The computer, mga kamatyas, yung mga preparasyon niya sa opening, linyado. O kasi dito ang old line ay G3 talaga, pangalawa H3, pangatlo B3, at pang-apat ang King H1. Pero itong A4 na wala kagad sa libro, tira pa ng computer. What a move by Fausti, grabe preparado. Knight F8, nag-Knight D2. Knight D2, saan ba dadalhin to? Pupunta ba sa C4 o mag-F4? Knight G6, Knight C4, Bishop E6, B3. Ayan, para pag kinapture, B ang pangkakapture. At nag-Queen D7, King H1. Ayan, prophylactic muna, wala na. Matibay na talaga tong batang ito. Nauunawaan na niya talaga yung mga malalalim na tira, no? Knight E3. Ito kasing King H1, ayan, kagaya niyan mga kamatyas, oh. So ito, malayong pag-iingat yung King H1 pero nakita niya, naramdaman niya eh. Nasa understanding na niya eh. Bishop B2, kinapture na yung knight, capture and nag-A6. Yun nga lang po, nabuksan yung potential attack na magagawa ng puti sa F-file. Queen D2, C5, babasag dito si GM Pichot at nag-Queen C3, tineret ang pawn. Nag-C4 pa rin si GM. Aba, talaga. Kinapture, capture, at nag-D4. Ayan, good decision naman to build the center. Kasi po, kung kakapturein ito, imagine niyo gano'ng kapangit ang pawn structure. Dalawang double pawn yan. Mahina yan, mga kamatyas, mahina. Tapos magku-Queen C6 lang, mahina yan. So, double pawn eh. Kaya nag-D4 para kay papano pag kinapture yan, capture, so healthy ang sentro ng puti. Nag-Rook B8. Diyan na bad move si GM. Ang gusto po ng computer dito ay simpleng capturein na pala. Capture. Gusto ng capturein yun. Tapos mag-F6 lang. Pero Rook B8, para magamit yung tore sa B file, at nag-D5, ay, oo nga no, Bishop G4 takbo. Knight G1, naku, baka makulong. H3 sabay G4, makukulong. Nag-Queen C8. Ayan, binigyan po ng space yung Bishop na aatras doon. Bishop A3, ayan, no? Kasi pag kinapture po ito, hanging pa yung bishop eh. So nag-bishop A3 muna and then next move ay kakapture na yung pawn sa C4. Nag-C6, ayan, para pambasag. At nag-Rook B1. Na bad move din naman si Fausti. Dapat daw po ang tira ay Rook F2. Ayun, lalim naman ng Rook F2. parang ayoko itira yan ah. O Rook B1, Bishop D7, dapat daw dito ay capture na. Capture ang tira. Okay, sige. Bishop D7. Kinapture, capture. Queen takes C4.
at capture. Ayan. Dito, bilangan tayo ng pawns. 6. 1 pawn down maliwanag si GM Pichot. So, depensado naman. Nag-rook C8, atake. Queen takes, capture. Okay. At nag-rook C1. Ayan, hinamon na po ng hinamon para masimplify. Nag-rook A2. Another bad move by GM Pichot. Dapat daw po ang tira ay kainin na, kain, sabay pasingaw, H6. Equal pa rin naman eh. Pero dahil nag-rook A2, umilag, nakita bang good move? Ay, nakita. Hindi lang good move, brilliant pa mga kamatsa. Sige po, guess nyo uli ang brilliant move na ginawa ng batang ito sa ilang sandali lang. Tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, rook B1 sacrifice. Hindi kasi pwedeng capturein dahil may queen A8 check, may back rank weakness pa ang black. Kaya umilag queen E8, nag queen D6. Okay? Suporta muna sa bishop at nag rook C2. Ayan, dito po kasi hindi pwedeng capturein basta-basta yung pawn kasi may rook B8 na paparating. Kaya nag rook C2 dito pag nag rook B8 para may pangharang, sapat na pangharang sa back rank attack. Pero nag-bishop C5 muna. Ayaw paharangin ni Fausti yung tore. Ayaw pabalikin para malaya yung rook B8 niya makaatake. Nag-H5. Ayun lang. Wala na pala talaga. Grabe pala. Totally hopeless pala yun. Bishop C8 and then Queen C7. Ano na ang nangyari sa bishop? Wala na. Yun. Ang gulo na lang. One piece down. Capture. Pero pag-asa ni GM Pichot kahit na one piece down siya. Yung knight sa G1 kasi ay medyo baldado pa, di pa nakaka-move eh. Kaya sa isip niya kahit one piece down, yung knight naman parang ganun din. Tingnan natin. King H7 at nag Queen F5. Aha. May threatening queen takes pawn. Matchas. Grabe, kala ko iniwan yung bishop eh. King H6, depensa. At nag-bishop E7, another brilliant move na naman. Hindi pwedeng capturein, may matcha sa H8. And then threatening Queen G5, King H7, imagine niyo po. And then mayroong Queen H5. Or pwede pong mag-sacrifice doon, imagine niyo po, capture and then Bishop G5, matchas. Okay, grabe. What a play by candidate Grandmaster Faustino Oro. Meron pa po siyang 4 months para bunuin ang youngest GM sa buong mundo. Para ma-break niya ang record ni Abhimanyu Mishra. In 4 months, kailangan niya maka 2 GM norms. Kasi already 2,500 na-reach na niya eh. So yung ano na lang, yung 2 GM norms na lang, ano ang gagawin nila? Baka pagtulong-tulungan na ng federation nila yan eh. Para ma-hit ang record eh. Magpa-round robin. 2 GM norms na lang naman ang kailangan ng bata eh. Trabahuin na nila yan. Tulungan na ng federation. Magpa-round robin. 'Di ba? Para baka sakali makuha yung informants 2 GM norms. Pero napakahirap nun. 2 GM norms informants, mahirap yun mga kamatsas. Sobrang hirap nun. Grabe, okay. Ito naman po, next naman natin ang naging laro niya kay Meow Meow. Hindi ko na po babalik ta rin ang kulay kahit black dito si Fausti kasi lodi rin naman natin si Meow Meow eh. Nag-E4, mamaya pakita ko po sa inyo yung standing sa end part. Nag-E4 si Meow Meow, E5 si Fausti, Knight F3, Knight F6 ang napusuan. So ito yung tinatawag na Petrov defense or sa ibang katawagan Petrov defense. At nag-Knight C3, ayun, ayaw sabayan ni Meow Meow ng mainline. Knight C3, depensa muna, Knight C6. So another 4 knights game na naman on the board. Binaliktad. Kanina ito yung linya ni Fausti. Nabaliktad. Nasa black naman si Fausti dito sa dinipensa ni GM kanina, no? Pero this time, Bishop D6 ang ginawa ni Fausti. Yun lang. Grabe itong variation na to. Ano bang tawag dyan sa variation na yan? Binarahan lang yung pawn at yung bishop, ano? Spanish variation pala to, itong Bishop D6. Kasi ang idea is para suportahan yung pawn E5. Nag-D3 lang muna, castling. At nag-H6 para walang Bishop G5 na annoying pin. At nag-Bishop A4 muna, umatras muna para hindi na matimingan ng A6. Nag-Rook E8, Bishop E3, Knight G4, inatake kagad ni Fausti ang Bishop. At yan po ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito dahil ang old line na nakatala pa ay Bishop F8. Yan po yung nakarecord pa.
Knight G4, H3, Knight F6, bumalik si Fausti. Kasi po dito, kung ka-capturing kasi ito, capture, yun nga, bagamat nawala yung bishop, pero syempre malakas pa rin ang control niyan at yung F-file potential attack na magagawa ng puti dito. Halimbawa, Queen E2 tapos patong, Rook F2, Rook F1, ganun po. Kaya napag-isip-isip dito ni Fausti na baka mamaya magkaroon ng atake si Meow Meow at nasa isip niya, ang lakas pa naman umatake nito. Grabe pa naman mangalmot ito. Kaya bumalik lang si Fausti at nag-G4 si Meow Meow. Yun lang. Siya lang talaga yung may mga ganyang style na nakakatakot. G4 oh. Kakatakot yan kasi nandyan ang king pero nakaganyan ng pawns. Nag-bishop B4 na bad move na nga po si Fausti dito. Dapat daw po ang tira ay Knight H7. Yan po ang gusto ng computer, Knight H7. Siguro pinapaiwas sa paparating na, G5. Ayan, naklik ko kasi yung knight tsaka yung pawn kaya kumapture. Hindi po sinasadya. Balik tayo. So, bishop to B4. Ayun. Naka-timing kasi ng G5. Kung Knight H7, walang G5 ang puti. Kinapture and then knight takes. Kitang-kita sa evaluation bar. Lamang na po si Meow Meow. Tingnan nyo po yung oras. 1 hour and 3 minutes pa. Samantalang 38 minutes na lang si Fausti. Halatang gumugol ng oras dito si Fausti. Knight E7. Nag-F4. Binira ni Meow Meow. Capture and then bishop takes. Nakpo, napakalakas ng control. Knight G6. Another bad move. Parang medyo ilang si Fausti kay Meow Meow. Opening pa lang. Nagbababad move. Ayan, sobra na. Nagbababad move. Dapat daw po ang tira is capture, and bago mag Knight G6. Bakit? Ano meron? Knight G6, Queen F3. Ayun, kumbaga parang pinagpatong ni Meow Meow at madagdagan yung puwersa niya sa F-file. Yun nga lang, hindi po natumbukan. Ang tamang tira na Bishop to B3. Ayun, yun na palang sundot. And wins na pala kagad. Ang bilis. Talaga, and wins na yan. Paano pag mag-Rook F8? Depensahan yung F7. Mag-E5. Naku po, grabe. Kapahama ka na pala yon sa black. Ang bilis sana. E5, atake sa knight. Bakit? Di ko pa rin mag-gets. Okay. Okay, gets ko na. Halimbawa kung kumounter dito sa bishop, may rook takes F4. Ayun. Pag umalis yung knight, talagang tuhog na tuhog yung pawn sa F7. Tuhog na tuhog Ngayon, kung di naman aalis, halimbawa kung gumanito, mag knight H7, may queen H5 po kasi. Sakit ng mga paparating. Nasayang yun ni Meow Meow. Capture. Naka-threatening queen takes knight pa kasi di makakabawi dahil nakapin po. Obligado ito ipangaharang. Paano yun? Rook F7, bugbogatious. Kung nakita ni Meow Meow, bugbogatious si Fausti. Kung nakita. Kaso ang ginawa nga po, queen F3. Grabe, isang sundot lang and wins na lahat ng linya. Sunod-sunod na. Sayang. Nag-C6 dito. Ayun, pagka gumanon yata may salubong na. Rook E1. Naku. D5. E5. Ayun, nag-bad move na rin si Meow Meow. Dapat daw po ang tira is Bishop G3. Ayun, pero dito nag-E5. Knight H7. Ayun. Ay, grabe. Nag-Knight F7. Bumalagbag si Meow Meow. Aray ko. Bumalagbag. At dito po natumbukan ni Fausti ang perfect defense. Mukhang nakatimbre na kay Fausti. Alam niya tamang depensa. Sige po, pakiguess niyo yung perfect defense against Meow Yi's incredible attack. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Grabe itong depensa na to. Mala Karpov, Queen H4. Naalala ko yung mga depensa ni Karpov pag inaatake siya ni Tal. Ilang beses na kasing naglaban si Tal at Karpov. Yung mga balagbag ni Tal talagang pahirapan kay Karpov. Pag dinipensa ni Karpov, namimilipit po talaga si Tal. Queen H4 ang tamang tira. Huwag kainin to kasi pag kinain po ito idea may Bishop G5 Check ayan Talbos-talbos ang aabutin yan. Kaya obligado Queen H4 talaga. Bishop G3, may Bishop C5 check. Ay, pag gumanon nga pala, capture matches. Bishop F2 obligado.
Rook F8 para kainin yung knight. Yun nga lang, sablay pa rin po yung ginawa ni Fausti. Dapat daw po accurate is capture muna. And after queen takes, tapos bishop takes. Ayan. So yan po yung advantage na variation dito. Knight takes h4, tapos rook f2, and rook f8. Ayan. And e6. Pero lamang na rin ang black, mga kamatsas. May bishop takes lang. So very solid ang pawn structure ng black. So magkakaroon po ng clear extra pawn after bishop takes e6. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa ni Fausti na rook f8, bakit pag kinapture to parang libre ah? Kinapture nga, may knight g5. Okay, atake sa queen. So hindi pwedeng capturein. Grabe ang laro nila. Grabe palitan. Ang sarap ano? Ang sarap ah. Knight g5. Nakapin yung knight, di pwedeng pumalag kasi makukuha yung queen. So, naka-atake pa at the same time, tapos para mabawi na yon. Nag-queen G2, yun lang. Yun lang talaga, mga kamatsas. Talagang wala na. Bumigay na si Meow Meow. Di na niya kinaya yung annoying position na to. Nakakailang na kasi, no? So, dito po pala, ang practical decision na dapat gawin ng puti is capturing na talaga. Yan na pala talaga. Rook takes F3 and then knight takes F3. Magku-queen G3 check, king H1 and then B6 and knight H2. Agagang lalim, wala na. Beyond the limit of human analysis na to. Papakain ito, lalim mo. Bakit papakain? Bakit pinakain? Teka muna mga kamatsas ha, pasensya na po. Bakit pinakain? Halimbawa, i-atras natin ng todo. May ganon. So mamatihin, di ba? I-rook F2 natin. Sabay gaganon. Lugaw! Malulugaw ang isip natin. So, and then, bishop takes c6. The only way, at least makasurvive. Ayan, so pag nagka-capture kasi dyan, may bishop takes check pa, kuha yung tore. Grabe, ito pala yung accurate. At least papalag pa yung puti. Pero dahil ito ginawa ni Meow Meow, queen g2 ay grabe ang ibinaba ng evaluation bar. So, ayun na, knight takes h3 check, king h1, rook takes lang. Control lang. Control the nerve. Hinay-hinay lang. Pero ang malupit dyan, ang malupit dyan, yung queen nandyan na, aalisin na lang yung knight for timing attack. Wala, delikado. Nag-bishop b3, grabe yung bishop. Parang naging walang saysay. Batong-bato yung c6 and d5, ano? At nag-knight f2, checking g1, knight f4. Ow, grabe, overloading. Pag kinapture po ang knight, may knight h3 double. Aray ko, ang sakit. Grabe. Bishop takes, knight h3 check ulit, kain ulit. Grabe ginawa dito. Ganda ng laban nila. Tusok-tusok. Ganda ng laban. Grabe. Nagandahan ako. Ito kasi yung mga gusto kong laban eh. Yung mga atakihan na malalalim ang kargahan. Nag-queen g6. Ayun, sinimplihan lang po ni Fausti ng bishop takes rook with the idea to play queen h1. Mamatchasin na po yung king. Nag-resign na. Bakit? Siyempre, pag rook takes f1, queen h1, matchas. Pag king naman ang pinang-capture, yun nga lang po, ayan na naman, nandyan na naman ang tore, nabugbog yung king ni Meow Meow sa ganung tema, no? So, may check. Halimbawa, itakbo natin para medyo malayo-layo. May knight, ay hindi na pala. Hindi na pala mamatihin. Knight f4, simple lang, queenless na talo na rin. Pag dito naman pumunta, may rook f2 check, king h1, and knight g5 check, matchas. Perfect. Mas maganda to, matikambing na lang. Mas cute. Matikambing. Grabe, ganda ng laban nila. Pero may early winning sana si Meow Meow. Di niya nakita bishop b3 sundot. Winning ano? Sayang. Wala nakalusot At ito po ang kanilang standing. Kaya nakakuha ng GM norm dito ang batang si Fausti. Ayan, champion, 7.5, 1.5 ahead sa lahat. Tabla sila ni Super GM Julio Granda. Ang lakas nung araw niya ni Granda Julio. Ayan, at pangatlo si GM Alan Pichot. At pangilan si Meow Meow. Yun lang po. Napakalakas po ng field na to. Kulelat siya mga kamatsas. Grabe, isang tabla lang ang inabot sa 10 laro. Sino yung nakatabla niya? Isang tabla lang, Talo lahat. Ganun kasama ang naging performance si Meow Meow dito. Ang laki ng minus niya dito sigurado. Minus 35.4. 24.49 ang rating niya, minus 35.4.
Aray ko, medyo umatras ang rating niya. O grabe, napalaban siya ng matindihang round robin dito. Mga kamatyas, no? Nabugbog siya, mas worst ang performance niya dito kumpara nung sa Pilipinas siya nakipag round robin. Kung sa bagay, ilang grandmasters yan, mas malakas ang field dito 1, 2, 3, 4, 5 grandmasters and the rest international masters. Grabe mga kamatyas, no? Sana po natuto kayo. Yun ang pinaka-importante. Bagamat may nalungkot sa side ng mga fans ni Meow Meow, pero ganun talaga. Siya lang naman ang babae dito at napakalakas po talaga ng field. At ang sorpresa dito, ang 11-year-old Faustino Oro na magto-12 pa lang this year, meron pang 4 months na binubuno para makuha niya yung 2 GM norms para ma-break ang record ni Abhimanyu Mishra. Pero syempre, may nakikita ko dito na dark side din. Baka mamaya, pag biglang nakuha ni Fausti, bigla niya nahabol, ang isipin naman ng USA, syempre si Mishra ay taga USA, baka maisip, ay niluto naman yung 2 GM norms na yan eh. Baka nga mamaya idamay pa tong tournament na to eh. Luto lahat yan. Ibig sabihin parang ipinorma lang. Kumbaga parang ibinigay lang sa bata para ma-break ang record namin ng USA na nasa amin ang youngest GM. Pwede rin ganun. 'Di ba? Pwedeng ganun ang nasa dark side nito. Pero wala naman silang magagawa. Imbestigahan nila. Kasi dito pagka hinabol ni Fausti at possible makuha niya pa yung 2 GM norms in 4 months at makuha niya ang Grandmaster title, ayun, hindi mawawala po sa kaisipan na parang niremedyohan lang para mahabol, para ma-break, talaga niluto na. Ano po sa palagay nyo? Pwede bang may maisip na gano'n ng iba? Lalo na sa side ng USA na nasa kanila ang record ng youngest GM sa buong mundo? At the age of 12 ni Abhimanyu Mishra? Yan, lapag nyo lang po ang inyong mga saloobin sa comment section below mga kamatyas. Huwag po tayong mag-aaway. Pawang opinion lamang at suhestyon. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.